magsisiyasat, magmumulat, pukaw, kasama si Vince Kasilihan. Rumagasa na parang baha ang issue ng kapalpakan, irregularidad, at korupsyon, maging kapabayaan ng mga libu-libong flood control projects po na may bilyon-bilyong pondo, trilyong pondo sa buong bansa. Nalanta din po ang sabuatan ng mga kumpanya, ng mga construction companies, mga malalaking politiko, senado, kongreso, hanggang sa mga local government units at sa mga ahensya po ng gobyerno, pangunahin ang DPWH. Hindi na bago ang naging kalakaran ito, sapagkat nangyari na ito noon pa man, sistema na. Kumbaga, sistematiko itong nangyayaring problemang ito. Na kapag ang pagpapatakbo ng gobyerno ay parang negosyo, ganito po talaga ang mangyayari sa atin. Gagawa at gagawa ng paraan ang mga politikong pagkakitaan ang kanyang mga mamamayan gamit ang kanilang posisyon. Malinaw na malinaw, kitang-kita natin ang katotohanan na noong nakaraang mga bagyo sa Kabikolan, sunod-sunod na binaha ang napakaraming mga probinsya sa Bicol. Dumating po, mga kababayan, ang Bagyong Enteng, ang Christine, ang Pipito, na malawakan ang pagbaha. Napakatagal bumaba ang baha. Napaka rami ng naapektuhan, kabuhayan, bahay, negosyo. Yan ho ang nangyari noong bagyong sunod-sunod na Enteng, Christine at Pipito. Ano ang dugtungan ng flood control projects na ito sa vulnerabilidad ng mga mamamayan? Lalong-lalo na kapag pinag-uusapan ang natural calamities. Sinasabi na itong flood control projects na ito ay siyang magpapawala o kung hindi man magbabawas sa pagbaha. Subalit ito pa ang nagiging dahilan para mas lalong malubog ang mga sentrong bayan ng mga malalaking mga munisipyo sa Kabikolan. Sa Bicol mismo, ayon sa nakatala, merong 853 pong flood control projects na tapos na di umano mula 2022 hanggang 2025. Pinakamarami nito ay naandyan sa probinsya po ng Albay na may 273, sa Camarines Sur na may 252 at dyan sa Sorsogon ay may 125. Subalit sa tatlong probinsyang ito na pinakaapektado ng malawakang pagbaha, dyan na tinakita yung kawalang epekto ng flood control projects na mga ito. Nasaan yung mga flood control projects kung napakalala ng pagbaha? Nangunguna po dyan ang Ako Bicol. No, yung may-ari ng Ako Bicol, yung SunWest Corporation, Highton Corporation, isabay nyo pa yung Centerways na kaibigan at best friend ni Chis Escudero. Sila po ang nakakupong ng mga malalaking flood control projects sa buong Kabikolan. At hindi lang sa Bicol nakakarating ang SunWest, maging sa Nauhan, sa Mindoro, and even doon sa Panay, nationwide na nakukupong nila ang bilyon-bilyong pondo para sa flood control projects, pakalsada na merong mga problema. Even sa ECC. Nakakapagtaka rin na ang angkan ng mga ko na may-ari ng Ako Bicol Party List ay siyang nakakupong ng pinakamarami, pinakamalalaki, bilyon-bilyon ang pondo ng mga proyekto sa Kabikolan. At siyempre,
Nationwide nga, buong bansa. Itong mga ito, na magkakapatid na ito, ang magkakapatid na mga ko, sina Elizalde ko, ng Sunwest, Christopher ko ng Hightone, at FS ko, Builders and Supply, ni Farida ko na Vice Governor sa ngayon ng Albay. Sila rin po, yung may mga malalaking kuwari dyan sa Albay, sa paanan mismo ng Mayon Volcano, na nagiging dahilan ng sobrang lala ng pagbaha dyan po sa Ginubatan. Dagdag pa, yung usapin mga kababayan, na mga nararanasan ng ating mga kababayang alikabok, sira-sirang kalsada dahil sa kuwaring ginagawa dyan sa paanan ng Mayon. Ang usapin mga kababayan, nitong pagkakalantad na ito na 853 flood control projects sa Kabikolan, ay nakita natin, aminado, si Chis Escudero, na ang may-ari mismo ng Centerways Construction ay nagbigay sa kanya ng 30 milyong piso para sa kanyang electoral campaign. Walang construction company na magbibigay ng ganito kalaking halaga kung wala kang kapalit. Kung kaya, sa kabuuan, sa Sorsogon lamang, merong 52 flood control projects sa kabuuang 125 ang napunta po sa Centerways Construction na umabot po sa 5.6 billion pesos. Kaya hindi pwedeng sabihin nitong Chis Escudero na ito na maliit lamang itong nangyaring ito. Dahil katumbas ng kapalpakan ng korupsyon ng mga flood control projects ay kapahamakan po ng mga Sorsoganon at mamamayang Bicolano. Ngayon, hinahamon natin ang mamamayang Bicolano sa mga nakaupo sa pwesto, sa mga binigyan natin ng mandatong tayo'y pagsilbihan. Ang mga gobernador, ang mga congressman, ang mga mayors, at lahat po ng mga elected officials, even mga agencies, ahensya ng gobyerno, na tumindig, magsalita, at samahan ang mga mamamayang pagbayaran ng mga ito ang kasalanan sa pagnanakaw, sa kabang bayan. At dapat malagot ang mga politiko, ang mga kontraktor na ito dahil ginagamit nila ang kanilang pwesto para magkamal ng bilyon-bilyong salapi mula sa kabang bayan ng mamamayan. Ang Bicol po ay kinakaharap natin ang matinding pagbaha, bagyo, dahil papalapit na ho na naman ang Burmans. Yan na naman ang kinakatakot natin. Ang krisis po ng climate change ay may kaugnayan dito po sa flood control projects na ito ng gobyerno sapagkat yung pera ng bayan na dapat sana'y sa mahusay ipapagawang mga flood control projects hindi nangyayari. Pinagkakakitaan at nagiging balon ng korupsyon ng mga politiko ang dapat sana'y proyektong makakatulong para hindi bahain ang mga mabababang mga lugar sa Kabikolan, partikular po dyan sa Rinconada, Nabwa, Iriga, Bato, pababa po dito sa Minalabak, no, hanggang Milaor, Naga City. Subalit, ito po ang nangyayari sa atin. Nasa panaginip lang pala natin yung flood control projects na yan. Tayo po ay naghahalusinar lang na meron palang flood control, na marami pala pong flood control projects ang hindi naman pala nagagawa pero pinopondohan ng bilyon-bilyon. Kaya ang panawagan natin mga kababayan, tayong mga Bicolano ay dapat maningil. Papanagutin natin ang sangkot sa lahat ng mga kapalpakang ginawa ng mga ahensya ng gobyerno, mga korap na politiko, tungkol po dito sa flood control projects. Dapat may makulong. Dapat may managot. Hindi simple pong mga kababayang ginagawa yung mga nasirang flood control. Dahil nga, yung ginawa nilang flood control projects ay may problema. Walang bakal. Puro buhangin. Walang bato. Dapat managot sila.
sa taong bayan. Magsisiyasat, magmumula, pukaw, kasama si Vince Kasilihan.